Sa pagdating ni Kafka at Narumi, nakita nila si Isao na nakatayo pa, pero agad itong naramdaman ni Kafka na hindi ito ang kanilang direktor, at bigla itong umatake sa kanila. Nagtaka si Kafka dahil parang mas lumakas ito ng sobra, at napapatanong kung siya ba talaga si Number 9. Sinabi ni Number 9 na pinatay niya na si Isao at silang dalawa ay pinag-isa na. Biglang lumitaw si Kikoru sa itaas at pinagbabaril si Number 9 at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Pinatunayan ito ni Number 9 at ipinakita ang mata ng kanyang ama. Sa galit, agad na inatake ni Narumi si Number 9 gamit ang kanyang undodgeable attacks. Naalala rin niya ang huling sinabi ni Isao sa kanya, nasa iyo ang responsibilidad na protektahan ang defense force at ang ating bansa. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagpaalam si Number 9 na aalis muna dahil nakararanas siya ng komplikasyon matapos nilang mag-fuse ni Isao. Tinuhog siya ni Narumi mula sa itaas, pero wala itong naging epekto dahil napaghandaan na ni Number 9 ang ganitong atake mula sa huli nilang laban. Sumugod din si Kafka at sinuntok siya ng ubod ng lakas, ngunit gaya ng inaasahan, wala rin itong naging epekto. Patuloy ang matinding bakbakan ni Kafka at Captain Narumi laban kay Kaiju Number 9, habang si Kikoru ay nananatiling tulala, umiiyak at hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang ama. Nagbanggaan ang kamao ni Kafka at ni Kaiju Number 9, ngunit mas malakas ang puwersa ng Kaiju. Dahil dito, nagdugo ang kamay ni Kafka at napaatras siya. Nang tila maghahanda ng tumakas si Number 9, napansin niya ang kanyang braso, bigla itong nalaglag. Agad sumigaw si Narumi kay Kafka, sinabing iyon na ang kanilang pagkakataon para umatake. Hindi pa rin maipatigas ni Number 9 ang kanyang katawan dahil patuloy ang rejection response mula sa katawan ni Isao. Samantala, habang nagtitipon ng lakas si Kafka, mariin niyang sinabi, hindi kita hahayaang makatakas. Hindi ito magiging patas para kay Kikoru. Sa isang malakas na suntok, tumilapon si Number 9. Paglapit muli ni Kafka, binitiwan niya ang isa pang matinding suntok na naging dahilan para tuluyang matanggal ang kaliwang braso ng Kaiju. Sumugod ng sabay sina Kafka at Narumi, ngunit bago pa man sila makalapit, pinasabog ni Number 9 ang kanyang sariling katawan. Napakalakas ng pagsabog at sa tindi nito ay nalaglag ang kalahati ng katawan ng Kaiju. Hindi niya inasahan na makakaligtas pa ang dalawa mula sa desperadong ataking iyon. Sa pagkabigo, nasambit na lamang niya, dapat ginawa ko na ito mula sa simula. Nag-split ang ulo ni Number 9 sa dalawa at naghanda itong muli para sa isang malawakang pagsabog na nakalaan kina Laptop Boy at Kikoru. Ngunit sa kabila ng lahat, malinaw sa kanya na hindi nila kayang pabayaan ang mga nangangailangan ng tulong. Bago tuluyang lumisan, nagpaalam si Number 9 kay Kafka. At sinabing sa aking pagbabalik, magsisimula na ang tunay na Kaiju era. At sa huling sandali, lumipad siya palayo, tila parang isang nakakatakot na manananggal. Sa mabilis na reaksyon ni Kafka, nailigtas niya si Kikoru. Ngunit nang kanyang tingnan ang kinaroroonan ni Kaiju Number 9, wala na itong bakas. Ganoon din si Captain Narumi na nagawang iligtas si Laptop Boy. Kitang-kita ang frustration at lungkot kay Kafka dahil hindi nila nailigtas ang kanilang direktor. Kinabukasan, opisyal na ibinalita ang pagpanaw ng Director General ng Defense Force, si Isao Shinomiya. Maraming tao ang nagbigay-pugay sa kanyang pagpanaw at tila nakisabay pa ang kalikasan sa pagluluksa dahil bumuhos ang ulan. Sa seremonya, nagbigay ng huling saludo at nagpamalas ng gun salute ang Defense Force bilang tanda ng pinakamataas na respeto at pagkilala sa kanya bilang isang tunay na bayani ng bansa. Naalala ni Narumi ang mga panahon ng kanilang pakikipaglaban sa mga Kaiju. Muling sumagi sa kanyang isipan ang eksenang isang malakas na suntok lamang ni Isao ay nagpatumba ng isang higanteng Kaiju. Naalala rin niya ang huling bilin nito, ikaw na ang bahala sa Defense Force at sa ating bayan. Samantala, napansin ni Kafka na hindi dumalo si Kikoru sa libing. Pinuntahan siya ni Narumi sa opisina ng kanyang ama. Doon, tinanong niya ito. Hindi ka man lang ba magpapaalam sa iyong ama? Malungkot na sumagot si Kikoru. Wala akong nagawa. Napakabagal ko, napakahina ko. Kaya hindi ko siya nailigtas. Pero gusto kong maging malakas. At hindi pa ako magpapaalam sa aking ama hanggat hindi pa natin natatalo ang Kaiju Number 9. Mabilis namang tumugon si Narumi. CJ, palalakasin kita bago natin muling harapin ang halimaw na yon. Lahat ng ginawa sa akin ni Isao, gagawin ko rin sa'yo. Kaya ipakita mo sa akin na kaya mo at magbibigay ka ng resulta.
Na-appreciate ni Kikoru ang mga sinabi ni Captain Narumi at buong puso siyang pumayag. Samantala, may ipinakita si Laptop Boy kay Kalbo. Sinabi niya na inutusan daw sila ni Isao na itago ang proyektong ito at ipagpatuloy at kung sakaling may mangyari man sa kanya, agad niya itong ipapakita kay Kalbo. Nagulat si Kalbo sa kanyang narinig, ngunit napangiti rin at pabirong nasabi sa isip, "Ikaw talaga Isao, lagi mong ipinapasa sa akin ang mga maruruming gawain." Makikitang abala si Kikoru sa kanyang masinsinang training kasama ang isang platoon leader. Kahit mahusay na si Kikoru sa pakikipaglaban, kapansin-pansin pa rin ang malaking agwat ng lakas at karanasan ng kanyang kasparing partner. Biglang nagsalita si Narumi at nagkomento. "Ang boring naman ng pinapakita mo. Kailan mo ba ako lalabanan?" Dagdag pa niya, lahat ng platoon leaders ng 1st Division ay may kakayahang maging captain. Kaya naman binigyan niya ng hamon si Kikoru. "May 1 buwan pa bago ko matapos ang nilalaro kong game. Siguraduhin mong matatalo mo silang lahat bago ko ito matapos." Biglang sinipa ng Vice Captain si Narumi at pabirong sinabi, "Magtrabaho ka na." Dahil dito, naging maseryoso si Kikoru at muling hinarap ang kanyang platoon leader para sa panibagong hamon. Habang nagbabantay, tinanong ng Vice Captain si Narumi kung nakapagdesisyon na ba siya, kung tatanggapin ba nila si Kaiju No. 8 bilang opisyal na bahagi ng kanilang fighting force. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang sundalo ang tumawag at sinabi na may bagong impormasyon sila tungkol kay No. 8. Samantala, nakauwi na si Kafka sa kanyang bahay at tahimik na nasabi sa sarili, "Matagal-tagal na rin mula nung huli akong nakauwi dito." Ayon sa ulat, may bahagi pa rin ng katawan ni No. 8 na nananatiling kaiju at hindi bumabalik sa anyong tao. Mas nakababahala, dahil kung patuloy siyang gagamit ng transformation ng paulit-ulit, posibleng hindi na siya makabalik bilang tao at manatili na lamang bilang isang kaiju habang buhay. At higit sa lahat, alam din mismo ni Kafka ang panganib na ito. Nagpaalam si Kafka sa kanyang bantay at sinabi na may gusto lamang siyang puntahan. Agad siyang nagpunta patungo sa dati niyang mga kasamahan. Pagdating doon, tinawag niya sila at kinamusta. Binigay din niya ang mga lumang libro na dati niyang ginagamit sa trabaho. Habang nag-uusap sila, napansin ni Kafka ang isang chainsaw at tinanong, "Ito na ba ang bagong version nito?" Sinubukan niya agad ito sa mga langgam na kaiju. Namangha ang kanyang mga dating kasama, dahil kahit matagal na siyang nawala, kapansin-pansin pa rin ang husay at galing ni Kafka sa ganitong klaseng trabaho. Matapos ang maikling pagkikita, nagpaalam si Kafka sa kanila. Ngunit biglang napatanong ang isa sa mga kasamahan. "Ano na kayang mangyayari ngayon na patay na si Isao? Noong bata pa ako, iniidolo ko siya bilang isang hero. Nalulungkot akong sabihin ito, lalo na kay Kafka, pero hindi ba't mas mabuti kung umalis na tayo rito sa lugar na to?" Agad siyang sinigawan ni Tanda at mariing sinabi, "Hindi ako alis dito. Kapag umalis ako, sino ang maglilinis ng pira-pirasong katawan ni No. 9 kapag natalo na ito ng Defense Force? Alam ko, hindi basta-basta pababayaan ng Japan Defense Force ang laban na ito." Habang tinitingnan ni Kafka ang parte ng kaiju sa kanyang kamay, mariin niyang sinabi sa sarili, "Tatalunin ko si No. 9. Lumapit si Narumi at naupo sa tabi niya. Seryoso itong nagsalita. "Hindi kita hahayaang manatili sa Defense Force, alam mo kung bakit, di ba? Kapag paulit-ulit kang nagtatransform, posibleng hindi ka na muling maging tao. Kaya naman, sasabihin ko ito nang alam ang lahat ng iyon. Tulungan mo kami, Kafka Hibino. Wala akong pakialam kung maging kaiju ka habang buhay. At kapag nangyari iyon ako mismo ang papatay sa'yo. Ganoon ko kagustong mamatay si No. 9. At alam kong pareho tayo ng nararamdaman. Tayong dalawa lang ang naroon nang mangyari iyon, alam nating pareho kung anong pakiramdam nito." Sumagot si Kafka. "Hindi ko makakalimutan ang ginawa ng direktor para sa akin." Tumayo ito at sinabing, "Handa ako anumang mangyari. Kung ganon, sumama ka sa akin." Mula sa puntong ito, tayo naman. Ang Defense Force naman ngayon. Samantala, makikita si Vice Captain Soshiro na nakatayo sa harap ng isang kaiju. Kalmado niyang tinanong ito, "Gising ka na ba? Nakapagpahinga ka ba ng maayos?" Kaiju No. 10. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.